Hello mga kababayan, magandang araw ulit sa inyong lahat. Okay? So, ngayon, ang magiging topic natin ay si sentro kay General Katapang. Okay guys? Bakit natin nasabi na ito ay si sentro kay General Katapang? Ito ay dahil sa nalaman natin na ang kanyang kilos, unang araw pa lang niya bilang OIC ng Bucor, ay nakita na natin ang kanyang kilos ay kilos dilawan pa rin. Walang kabago-bago. Gasgas na gasgas na gasgas. Sabi ko nga doon sa unang upload natin na vlog, nung kanina nasa sasakyan ako, kung noon sa panahon ng administrasyon ni Noynoy Aquino, sikat na sikat ang Pilipinas sa tanimbala. Ngayong naupo sa Bucor itong dilawan na ito dahil na rin sa tawag niyan pagrekomenda ni Justice Secretary Remulla. Okay? Dahil na rin sa pagrekomenda nito ni Justice Secretary Boyeng Remulla kay Katapang na ipinalit nila kay General Bantag. So ito na, unang araw pa lang, galawang dilawan na. Dahil ayon sa ating source, actually, public source to eh. Dahil ayon kay Maharlika, nabuljak niya itong si Katapang eh. Dahil mismo, isa sa mga bataan ni Katapang, ang tumawag di umano. Ito, pwede naman panood to kay kay Maharlika eh. Tumawag kay Maharlika, kay Madam Maharlika, itong isa sa mga tauhan ni Katapang, na itong mga nahuling mga beer o red horse o mga nakakalasing na inumin at mga deadly weapons na nagalugad daw ni Katapang ay mga recycle, at yung mga inumin na mga alak ngayon ay dinala yun doon, itinanim yun doon eh, para maipakita sa media. Pugi points, ika nga. Kita nyo mga kababayan, di ba walang bago? Hindi ba ano pa rin, galawang dilawan pa rin? Kakasuka. Alam nyo kung sino itong tauhan ni Katapang na naging tulay dito sa isang tao na ito na nagsiwalat nito? Itong malapit na tauhan ni Katapang ay si Angie Bautista. Kung di ako nagkakamali, actually, narinig ko na to kay Narinig ko na to kay General Bantag noon nung interview sa kanya sa Isiminay. Nabanggit na itong babaeng ito eh. May kaso ito sa ombudsman dahil sa katiwalian. Nakasuhan na ito. Pero dahil itong magaling yung DOJ Secretary, palibas ay kulay dilaw rin ang kulay niyan, ipinasok na si Katapang, palibas na si Katapang, talaga namang hindi naman kukuha ng matinong tauhan yan, kinuha niya si Angie, itong may kaso na ito. At itong si Angie Bautista, ayon kay Madam Maharlika, ay tinawagan niya itong si Maria Elena Garlitos. Itong si Maria Elena Garlitos, taga-correctional daw ito eh. Correctional for Institute
Institute for Women sa Mandaluyong. Doon daw ito naka-assign itong si Maria Elena. At itong si Maria Elena daw ay siyang nag-utos o gumawa ng paraan para maipasok yung mga mga inumin na yun, yung mga alak na yun doon sa Bilibid upang may presentayan sa upang may presentayan sa media. Okay? At ito rin si Maria Elena na ito, kung tama ang pagkakaintindi ko o kung hindi ako nagkakamali, ay ito rin yung personally daw na pumunta sa correctional sa Bucor ay sa Muntinlupa sa correctional nga. Oh, okay. Upang kausapin itong mga gangs na ito na gumawa ng sulat na pang-aabuso di umano ni General Bantag sa kanila. See? Kita niyo yun? Sabi ko naman sa inyo galawang dilawan yan. Nagtataka na nga lang ako dito, ayawan ko na lang. Hindi ko lang alam kung alam ba ito ng magaling yung presidenting si BBM. Hindi ko alam. Sa bagay, kahit naman alam niya, ano naman magagawa niya, under naman yan yata. May nagpapatakbo naman yan kay BBM. Parang pinipihit lang niya si BBM, ganun. Pasensya na sa mga maka-BBM dyan, talaga naman sino bang matutuwa sa pinagagawa niyang ibinalik ang mga dilawan na ito. So, kung matatandaan nyo, nitong mga nakarangar parang 1 week ago or 6 days ago, something like that, ay na-interview itong si General Katapang sa Isiminay. Dahil ibinidangan niya itong kanyang accomplishment di umano sa Bucor. Okay? Na anya ay masaya naman daw siya, na hindi naman dapat daw masaya dahil bakit daw ganun, napakarami pa din ng mga kontraband sa loob ng Bucor. Hindi nga. Okay. So, tingnan natin mga kababayan. Suriin natin yung mga sagot ni Katapang. Kasi alam nyo, isa sa mga tanda ng taong nagsasabi ng katotohanan, madali makasagot yan. Diretso. Hindi yan pa ligoy-ligoy na parang takbo ng isang ahas. Na hindi makatakbo ng tuwid, ng straight. Okay? Kundi kailangan niya magpaliko-liko Ito ang tanong ng isang reporter ng Isiminay dito kay Katapang. Ang tinanong kay Katapang ay, Sir, yung nahuli niyong napakadaming can ng mga beer o anong mga ori ng inumin yan na nahuli nyo, saan po ba nakaimbak yan? Natural, matalinong reporter yun See? Ang sagot ni Katapang ninyo, alam mo, sabi niya, masaya ako na hindi dapat ako magsaya dahil kinausap ko ang mga commander nung ako'y italaga na bilang OIC. Kinausap ko mga commander na baka pwedeng isuko na lang. Tingnan niyo, ang layo Ang tanong, saan po nakaimbak, General? Ang sagot, masaya ako na hindi naman dahil kinausap ko ang mga commander. Paano nagtugma yun? Yan ang sinasabi kong paliko-liko, paligoy-ligoy. Pangalawang tanong. Sir, General, kusa bang isinuko yan? Kusa bang isinurrender yan ng mga preso, yung mga nahuli nyo na yan? Well, ang sagot naman ni Katapang ay ganito. Actually, mayroon na kaming suspect na truck o close van na nagdala niyan dito. Kita nyo, mga kababayan? Hindi makasagot ng diretso. Unang-una,
Hindi naman niya maituro kung saan nakaimbak eh. Hindi naman talaga nakaimbak yan doon eh. O baka hindi naman talaga nakaimbak yun doon. Kaya paano naman niya maituturo kung saan nakaimbak? Tapos, hindi rin niya masagot ng diretso kung ito ba'y kusang isinurrender. Wala naman nag-surrender na siguro. Siguro may naghatid o meron. Nag-surrender. I want ko na lang. So, mga kababayan, muli ay maging mapanuri po talaga tayo, dahil lagi kong sinasabi na mukhang nanganganib na naman ang katayuan ng ating bansa dahil sa pagkawala sa pagkatapos ng termino ng ating magaling na presidente Tatay Digong. Dahil itong naupo na ito na presidente ay muli pasensya na talaga sa mga mga Marcos Wala ito wala. Inutil to. Wala. As in wala. Malayo ito. Kung ikukumpara naman ito kay President Duterte, napakalayo po niya. Napakalayo. Pero, para maging fair naman tayo, kung hindi rin lang naman, tama, hindi naman nanalo si Yorme, ay mas mainam naman na si BBM na lang kumpara kay Lini. Siyempre. Mas lalo namang bubulusok at malulugmok ang Pilipinas kung si Lini Robredo ang nanalo. Mas lalo naman. Kung dilawan, mas lalo naman. At least ngayon, hindi nga dilawan, pulaan naman, pero halo ng dilaw. Eh di, panoorin na lang natin kung saan magtatapos, kung saan dadaong ang ating bansa sa loob ng 6 na taon. Mahaba-haba pa po ito, mahaba-habang laban pa ito. Dahil nangangalahating taon pa lang ang magaling nating magaling presidente. Okay? So, ulit mga kababayan, wag natin bibitawan ito baka akala nitong mga na ito, yung mga tokmol na ito mapagsasamantalahan nila ang bayan ng ganun-ganun lang. May social media na po. Hindi na po ganung kadali makapagtago ng mga kalokohan, Hindi na ganun 'yon. Ngayon, kapag may nasilip na kalokohan pinagagawa ninyo, agad-agad 'yan. Agad-agad may broadcast yan. Hindi katulad na kayang-kayong itago ngayon. Hindi na po. Mag-isip-isip na po kayo. Mag-isip-isip na po. Okay? So, hanggang sa muli.